umaga po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Serge Arevalo na minsan pa magbibigay sa inyo ng isang inspirasyon at mabuting balita. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay nandun po sa Mateo 16, talatang 13 hanggang 20. Sa kasalukuyang panahon, kapag tinatanong mo ang isang tao o ang isang relihiyoso tungkol sa ating Panginoong Hesus, mayroon silang iba't ibang mga opinyon tungkol sa ating Panginoon. Para sa mga Muslim, si Jesus ay isang propeta. Para sa Saksi ni Jehovah at maging sa mga iglesia ni Kristo, siya ay isang tao lamang. Para sa mga batang Amerikano, siya ay isang Santa Claus. Para sa ilang mga tao, siya ay isang mabuting tao lamang. In our passage, Jesus asks about himself. Nang si Jesus ay napunta sa mga baybayin ng Cesarea Philippo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Nang wikay, sino ang sinasabi ng mga tao na ako ang anak ng tao? At sinabi nila, ang ilan ay nagsasabi na ikaw ang Juan Bautista. Ang ilan si Elias, ang iba si Jeremias, o ang isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo tungkol sa akin? Nag-alalas si Jesus o nag-aalala ba siya tungkol sa kanyang image, sa kanyang tinatawag na prophet packaging? Na yun ang dahilan kung bakit niya tinatanong ang mga yon sa kanyang mga alagad? Siyempre hindi. Gusto niyang malaman kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa anak ng tao. Bukod dito, ginamit ni Jesus ang okasyon upang maituro ang kanyang buhay at misyon sa kanyang mga alagad. And Jesus is answered by his disciple. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ang sagot ni Pedro ay hindi mula sa kanya, ngunit ito mismo ay pinahayag sa kanya ng Diyos. Sa sagot ni Pedro, maaari nating ipin na ang lahat ng mga hiwaga ay nananatiling misteryo sa mga tao kung hindi ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang isip sa kanyang mga pinili. Ang ating pananampalataya at pagka-espiritual ay kagiliw-giliw sa araw-araw dahil ipinapahayag ng Diyos sa atin kahit kaunti o paunti-unti ang kanyang sarili. Here, in our passage, Jesus reveals a huge secret. Sinabi ng Mateo 16:17-19, ang sabi rito, Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon Barjona, anak ni Jona, sapagkat hindi ipinakita sa iyo ng laman at dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito.
at ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At kung ano ang iyong ibubuklod sa lupa, ay mabubuklod sa langit. At kung ano ang iyong pakawalan sa lupa, ay makakawala sa langit. There are three important things revealed by Jesus to his disciples here, especially to Peter. First, Peter was the foundation of the church. And second, the gates of hell shall not prevail against the church. And third, Jesus gave the keys of the kingdom of heaven, and whosoever shall bind on earth shall be bound in heaven, and whosoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang mga apostol ang haligi ng iglesia. Bukod dito, batay sa kasaysayan ng simbahan, ang mga apostol at ang kanilang mga kahalili ay naging haligi din ng simbahan. Sila ang nagsusulong sa misyon ni Jesus. Sila ang nangunguna sa simbahan. Ang totoong simbahan ng Diyos ay hindi matatalo ng kanyang kaaway. Ang simbahan o ang iglesia ay mananaig. Hindi nangangahulugang hindi siya magdurusa. Sinasabi sa atin ng church history na ang iglesia ay sumailalim sa mga pagdurusa, sa pagkakahati-hati, sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ngunit siya ay nagtagumpay at magiging matagumpay. Jesus gave the keys of the kingdom to his disciples, especially to Peter, and not to Mary or any lady disciple. These keys had been transferring to his successors. One of the keys is the priestly key, since Peter acted as the mediator between God and man. The Roman Catholic Church says Peter and his successors become the vicars or vicars of Christ. Alam ba ninyo ang kasaysayan ng Eiffel Tower sa Paris? When it was built for an international exposition in the last century, the structure was called monstrous by the citizens of the city. Who demanded it was torn down as soon as the exposition was over. Ngunit, mula pa nung unang kinokonsepto ng arkitekto ang strukturang ito, he took pride in it and loyally defended it from those who wish to destroy it. He knew it was destined for greatness. Ngayon ay isa na ito sa mga kamangha-manghang arkitektura ng modern world. At nakatayo ito bilang pangunahing landmark ng Paris sa France. Ang arkitekto, siyempre, ay si Alexander Gustave Eiffel. Ang kanyang tanyag na tore ay itinayo noong 1889. In the same way, we are struck by Jesus' loyalty to another structure, the church, which he entrusted to an unlikely band of disciples whom he defended, prayed for, and prayed to spread the gospel. To outsiders, they might seem like incapable blunderers. But Jesus
The architect of the church knows this structure is destined for greatness when He returns. Tayo po ba ay bahagi ng simbahan para sa kanyang kadakilaan? Ikaw ba, kapatid? Oo nga, ikaw, kapatid. Kabahagi ka ba ng iglesia? Kabahagi ka ba ng greatness ng Panginoon? Kung ganon, makiisa ka sa pananalangin, sa pagtaguyod ng simbahan ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos.
Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong gawain sa araw na ito, ang misyon at panalangin. At nakita po ninyo ang ating pong na-flash na mga prayer request na mula sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig na ating mga kapatid. Mga may kaarawan, may anibersaryo, mga humihiling ng panalangin dahil lang sa kanilang karamdaman, humihiling ng karunungan at marami pang iba. Salamat po sa inyong mga pinadalang panalangin at asahan po ninyo na tayo po ay nananalangin sa Panginoon para sa inyong kalagayan. Mapalag po tayo sa araw na ito sapagkat kasama po natin si Reverend Dr. Antonio Cleto Jr. na siya pong mangunguna sa ating panalangin ngayon. Tayo ay yumukod ng panalangin ng pasasalamat, pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng buhay, Diyos ng katarungan, Diyos ng kaligtasan, Diyos na nagpapagaling ng kahit anong uri ng karamdaman. Diyos na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng tao na iyong nilalang ayon sa iyong larawan. O aming Diyos at aming Ama, tinataas namin sa trono ng iyong pag-ibig, ng iyong kalinga, ang lahat ng mga anak mong nagdiriwang ng kanilang kapanganakan sa buwang ito o kahit na sa mga nakaraang buwan. Iyo silang pagpalain at dagdagan pa ng kanilang buhay ng maraming taon upang ito ay kanilang maipaglingkod sa gawain ng misyon at pananalangin. Nadalangin namin, dakilang Diyos, na ipatong mo ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga anak mong may mga karamdaman ngayon. Sila na naghihirap dahilan sa iba't ibang uri ng sakit, lalong-lalo na ang coronavirus. Sila na nasa mga pagamutan sa mga clinic o hospital. Panginoon, palayasin mo sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ay palayasin mo ang mga espiritu ng iba't ibang karamdamang nararanasan ng iyong mga anak ngayon. At kumpletong kagalingan, o Panginoon, ang igawad mo po sa kanila. At sa mga anak mo, o Panginoon, na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, higit mo pa silang pagpalain, tulungan sa kanilang pagtatatag ng tahanan, isang tahanan na makadiyos, makakalikasan at makatao. Pamilya na alulod ng katarungan at pag-ibig. At sila, o Diyos, na nagdiriwang din ng pinagdiriwang ang pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po, Panginoon, na masaya at meaningful ang kanilang isinasagawang pagdiriwang. Sa mga anak mo na naghihikaos ng pangkabuhayan, Panginoon, humipo ka ng mga tao na kakasangkapaning mo magkaloob ng tulong at pag-ibig, kalinga sa kanila.
O aming Diyos at aming Ama, tunay na napakabuti mo. Sa iyo pinagmumuisik, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Igawad mo po ito sa lahat ng iyong mga anak na patuloy na tumatawag sa iyong mapagpala at dakilang pangalan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang kabuuan ng aming pamahalaan mula sa national government level hanggang sa local government units, sa mga barangay. Nawa ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang laging lumagay sa kanilang isipan upang magkaroon sila ng kapangyarihan, kaalaman at karunungan sa kanilang gawaing paglilingkod, pangunguna sa kanilang mga nasasakupan. Salamat o Diyos, salamat sa pagkakataong ikaw ay aming patuloy na mapaglingkuran at mahalin, sapagkat kami ay iyong patuloy na minamahal, kinakalinga. Ang tanging maisukli namin ay ang aming pasasalamat at patuloy na paglilingkod upang ang iyong dakilang pangalan ay maitaas na pataas-taasan. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming hibik at dalangin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa inyong napakagandang panalangin at puspos ng banal na Espiritu. At nawa po kayo pong nakikinig ngayon sa ating pong misyon at panalangin ay nakasumpong kayo ng panibagong inspirasyon sa ating pong pananalangin. Tayo po yung papatuloy sa ating pong gawain sa araw na ito. Sinasabi ng salita ng